Akala ni Charlene tapos na ang away nilang dalawa nitong si Divina. Ngunit masusundan pa ito matapos ngang sumugod si Princess at nagsalita tungkol sa nalaman nila sa ginawa nga nitong si Divina, kung saan si Divina pala ang namumuno dahil ginamit niya itong si Jenny. Nakumpirma ito ng mga kaibigan ni Princess matapos ngang tawagan nila gamit ang cellphone ng kidnapper na nakuha nila. Kaya naman sa galit nga nitong si Charlene ay sinabi niya dito kay Mimi na kailangan niyang puntahan itong si Divina at kailangan na talaga niyang putulin ang sungay nito para tumigil na ang kanyang kahibangan. Sinubukan ni Mimi na pigilan ang kanyang kapatid, baka may magawa ito na pagsisisihan niya sa huli. Ngunit wala siyang nagawa dahil nagpupumilit nga itong si Charlene, kaya naman hinabili na lang niya ang kanyang kapatid dito kay Princess na siya na ang bahala sa kanyang ate at protektahan ito mula sa kanyang matinding gulat si Jenny. Hindi niya maintindihan nung una, ngunit nabigla siya matapos nga magsalaysay nga itong si Princess na hindi na niya dapat ipagkaila pa sapagkat alam na nila ang katotohanan kung saan siya ay kasabot nga nitong si Libby sapagkat napatunay nila ito gamit nga ang cellphone ng kidnapper na kinontak nga nila at siya nga ang sumagot at kitang-kita nila sa kanilang mga mata, kaya hindi niya pwedeng i-deny yun. Hindi rin naman nag-alibay itong si Jenny dahil wala rin naman siya nga lusot, kaya naman sinabi niya na kaya pala kahit anong gawin niyang hello ay walang sumasagot dahil pinaglalaroan pala siya ng mga bata. Mas lalo pang nanggigigil nga itong si Jenny matapos ngang marinig nga ni Charlene na tela wala sa kanyang bokabularyo na nagsisi siya at wala nga sa kanyang mukha na hihingi ito ng tawad. At sinabi pa nito na ano naman daw, prank lang naman daw ang lahat. Walang hiya talaga itong si Jenny dahil sa kanyang ginawa ay kulong nga si Charlene ng mga ilang araw sa loob ng kulungan. At dahil sa pangyayaring yun, nagalit sa kanya ang kanyang pamilya at nasira ang kanyang reputasyon. Bukod pa roon, nagkasira-sira din ang kanyang pamilya simula nang makulong ulit itong si Charlene dahil sa kagawon niya. Kaya sa tingin nga nitong si Charlene, hindi biro ito ang ingay ng dalawa. Rinig na rinig ito sa labas. Samantala, papalapit naman sa bahay itong si Libby at itong si Divina. Agad siyang nagmamadali sapagkat narinig niya ang boses ng itong si Charlene. Alam na niya na hindi siya tinatantana ni Charlene kaya agad niyang tinulungan ang kanyang pinsan. Nagkagulo na nga ang lahat. Ngunit itong si Libby, instead na kampihan ang kanyang inainahan na itong si Charlene ay hindi to kumampi sapagkat sinabi pa niya na ang kanyang inang si Charlene ang nagdadala ng gulo. Kung tutuusin ay hindi naman talaga kundi itong kanyang tunay na ina na ito ang si Divina. Sobra na ang kaguluhan sa loob dahil nagparis-paris na sila. Kanya-kanya na nga silang sabunutan hanggang sa matigil sila sapagkat may nakuhang baril nga itong si Divina. Muntik na nga niyang barilin ang isa sa kanila hanggang sa dumating na nga itong si Mang Dado at ang kanyang mga kaibigan. Agad niyang sinabi na itigil ang kanyang intensyon kung saan nakita nga niya na muntikan na niyang tutukan ng baril itong si Princess. Hindi niya saktan itong si Princess dahil sa katotohanan na anak niya ito, hindi niya pwedeng patayin ang kanyang sariling anak. Nagulat ang lahat sa kanilang mga narinig.